Ang akala mong matibay na pundasyon ng tahanan, gumuho sa isang iglap. Sa loob ng silid na yon, hindi lang pagtataksil ang natuklasan ko, kundi ang balak nilang agawin ng aking anak at ituring akong baliw. Nilunok ko ang bawat lait at sampal dahil ang akala nila ay tapos na ako. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa mga abo ng aking pagkatao, sisiguraduhin kong babalik ako. Hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang lahat. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kinalalagyan? Ano ba, Jonathan? Bakit hindi mo pa siya palayasin? Nakakasawa na ang mukha ng babaeng iyan dito sa bahay. Ang matalim na boses ni Miranda ay parang isang lason na humahalo sa hangin ng pasilyo, bumasag sa katahimikan ng gabi. Relax, sweetheart. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na ang mga dokumentong magpapatunay na hindi na siya matino sa pag-iisip, sa atin na ang lahat. Hindi lang ang bahay na ito, kundi pati ang kustodya ni Angel at ang ₱1,000,000 ng matandang sterling. Konting drama na lang at magiging malaya na tayo sa nakakaumay na asawa ko. Ang tawa ni Jonathan, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay sa loob ng 7 taon, ay umalingaw-ngaw na parang isang sumpa. Sa labas ng pinto ng silidaklatan, nanigas ang aking buong katawan. Ang tray na hawak ko na naglalaman ng paborito niyang beef caldereta na maingangat kong niluto sa loob ng 4 na oras ay nagsimulang manginig sa aking mga kamay. Suot ko ang aking pinakamagandang pulang damit, ang kulay na lagi niyang sinasabing paborito niya, at ang kwintas na pamana pa ng aking yumaong ina. Ngayong gabi, ang aming ika-7 anibersaryo ng kasal at ang tanging dala ko ay ang aking wagas na pag-ibig at isang sorpresa para sa kanya. Ngunit ang sorpresang sumalubong sa akin ay isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa aking likuran. Naramdaman ko ang unti-unting panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga hollow blocks na dumadagan sa aking dibdib hanggang sa hindi na ako makahinga. Ang aking lalamunan ay nanikip, tuyot na tuyot, at ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang masakit na paalala ng aking katangahan. Hindi ko na malayan na bumigay na ang aking mga tuhod. Ang tray ay dahan-dahang dulas mula sa aking mga kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay tila ang tunog ng sarili kong puso na nagkakapira-piraso sa malamig na tiles. Ang pulang sarsa ng kaldereta ay kumalat sa sahig, mukhang sariwang dugo na nagmula sa isang malalim na sugat. Bumukas ang pinto. Doon, tumambad sa akin ang 2 taong naging mundo ko, ang aking asawa at ang aking matalik na kaibigan. Hindi sila nagulat. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Jonathan. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaayos niya ang kanyang nagulong polo. Andito ka pala, Catherine. Mabuti at narinig mo na, para hindi na ako mahirapang magpaliwanag pa. Malamig na sabi ni Jonathan. Lumapit siya sa akin, hindi para tulungan akong tumayo, kundi para lalong ipakita kung gaano ako kababa sa paningin niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, na parang ikaw ang biktima dito. Kasalanan mo ito. Masyado kang boring. Masyado kang martir. Akala mo ba sapat na ang pagiging mabuting asawa? Nakakasakal ang kabutihan mo. Sinubukan kong magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang gumamaralgal na hikbi. Ang anak natin, si Angel. Paano mo nagawang balakin na ilayo siya sa akin? Ang aking tinig ay tila isang bulong na nalulunod sa gitna ng bulyaw ng hangin sa labas. Humalakhak si Miranda, ang babaeng itinuring kong kapatid. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang aking baba. Pinilit akong tumingin sa kanyang mga matang puno ng tagumpay. Si Angel? Hindi niya kailangan ng isang inang baliw, Catherine. Sa tingin mo ba maniniwala ang korte sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo. Nakaluhod sa sahig, duguan ng mga kamay, dahil sa basag na pinggan, umiiyak na parang nawawala sa sarili.
Sino ang hindi maniniwala na nawawala ka na sa katinuan? Sa isang iglap, hinablot ni Jonathan ang aking braso at kinaladkad ako patungo sa pintuan ng aming bahay. Ang bawat hakbang ay isang hapdi. Ang bawat hila ay isang paglapastangan sa aking dangal. Binuksan niya ang malaking pinto at bumungad ang madilim na langit na tila nakikiramay sa aking kalagayan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Malalaking patak na tumatama sa aking balat na parang mga maliliit na bato. Mula ngayon, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Wala ka ng asawa at wala ka ng anak. Iwanan mo na ang lahat ng luho mo dito dahil lahat ng yan ay galing sa pera ko. O dapat kong sabihing, sa pera na kinuha ko sa'yo. Ang huling hirit ni Jonathan bago niya ako marahas na itinulak palabas. Bumagsak ako sa basang semento ng aming driveway. Ang putik ay humalo sa aking pulang damit at ang aking buhok ay dumikit sa aking mukhang basang-basa na rin ng luha. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto, ang huling tunog na naghiwalay sa akin sa aking anak na mahimbing na natutulog sa loob. Walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay itinataboy na parang isang basahan. Nakatitig lang ako sa saradong pinto. Sa likod ng malalaking rehas na bakal na dati ay simbolo ng aking seguridad. Ngunit ngayon ay naging rehas ng aking pagkakakulong sa sakit. Ang lamig ng ulan ay unti-unting nanunuot sa aking mga buto, ngunit wala itong paki sa mas matinding ginaw na bumabalot sa aking kaluluwa. Sa gitna ng dilim at ng hagupit ng bagyo, isa lang ang tanong na paulit-ulit na humihiwa sa aking isipan. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng lahat ng iyong liwanag, siya pa ang maglulubog sa'yo sa pinakamadilim na hukay? Naiwan akong mag-isa, basang-basa at wasak. Sa gitna ng kawalan, tila ang bawat patak ng ulan ay bumubulong ng isang katotohanan na ayaw kong tanggapin. Tapos na ang Catherine na nakilala nila. Ngunit sa ilalim ng bawat sugat at bawat patak ng luha, may isang mitya ng apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Paano ko haharapin ang bukas kung ang mismong pundasyon ng aking buhay ay naging isang malaking kasinungalingan? Hindi ang lamig ng ulan ang pumatay sa aking pagkatao noong gabing iyon, kundi ang katotohanang wala na akong uuwian sa gitna ng mundong dati ay aking-akin. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa aking mukha ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Isang malupit na paalala na ang init ng yakap ni Jonathan na aking pinahalagahan ay isa lamang palang mapanlinlang na apoy na tutupok sa aking kaluluwa. Nakahandusay ako sa gitna ng basang kalsada, ang aking pulang damit na simbolo sana ng pag-ibig ay naging basahan na lamang na nababalot ng putik. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang bawat hininga ko ay puno ng pait at pagsisisi. Sa aking isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng aking anak na si Angel, ang kanyang tawa, ang kanyang maliliit na kamay na dati ay humahawak sa akin. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay malayo na sa akin, nakakulong sa loob ng bahay na pinaghaharian ng isang demonyo at ng kanyang kerida. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa aking mga mata. Ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa aking harapan ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa ibabaw ng tubig. Isang anino ang tumakip sa akin mula sa liwanag ng headlight. Isang pamilyar na bango ng lumang tabako at mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng basaing lupa. Catherine? Anak, ang boses na yon ay mababa, puno ng otoridad, ngunit may bahid ng matinding pait at pag-aalala. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Dahan-dahan akong binuhat mula sa pagkakalugmok. Sa aking huling lakas, iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang mukha ng aking ama.
Si Don Sterling. Ang lalaking tinalikuran ko 7 taon na ang nakalilipas dahil sa aking bulag na pag-ibig kay Jonathan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng galit noong huli kaming mag-usap, ngayon ay basa rin ng luha. Wala akong nasabi. Ang tanging nagawa ko ay humilig sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang aking sarili na muling maging isang maliit na bata sa gitna ng kawalan. Binuhat niya ako patungo sa loob ng kanyang sasakyan. Ang malambot at mainit na kumot na ibinalot sa akin ay tila isang yakap na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa bahay na naging impyerno ko, nakita ko sa side mirror ang malaking mansyon ni Jonathan na unti-unting lumiliit, tila isang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Nang makarating kami sa mansyon ng mga Sterling, ang lahat ay tila hindi nagbago. Ang matatayog na pader, ang malalaking painting, at ang katahimikan na dati ay kinatatakutan ko dahil sa sobrang strikto ng aking ama. Ngayon ay naging isang kanlungan. Inihiga ako sa aking dating silid, ang silid na iniwan ko noong gabing nagtanan kami ni Jonathan. Patawad, Papa. Patawad dahil hindi ako naniwala sa inyo. Ang pabulong kong sabi habang nililinis ng nurse ang aking mga sugat sa tuhod at siko. Umupo si Don Sterling sa tabi ng aking kama. Hindi siya nagsalita ng kahit anong sumbat. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang sinuklay ang aking basang buhok tulad ng ginagawa niya noong pumanaw ang aking ina. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay tila nagtatanggal ng bigat sa aking dibdib. Huwag ka nang mag-isip, Catherine. Uwi na tayo, anak. Nandito ka na sa bahay mo. Walang makakasakit sa iyo rito. Sabi niya sa isang mahinahong tono na tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa aking wasak na puso. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na salamin. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang nanlilisik na mga mata ni Jonathan at ang mapang-aping ngiti ni Miranda. Naririnig ko ang pag-iyak ni Angel. Tinatawag ang aking pangalan habang ang mga kamay ni Miranda ay nakahawak sa kanya. Napabalikwas ako sa aking higaan. Ang aking pawis ay humahalo sa aking mga luha. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapaalala sa akin ng aking kabiguan bilang isang ina. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone sa ibabaw ng side table. Ang screen ay nagpapakita ng isang numero na kilalang-kilala ko. Si Jonathan. Dinig ko ang aking mabilis na tibok ng puso habang iniabot ko ang telepono. Sa sandaling pindutin ko ang answer button, ang malamig at nakakapangilabot na boses ni Jonathan ang sumalubong sa akin. Walang bakas ng pagmamahal, tanging pananakot at pangungutya. Catherine, akala mo ba makakatakas ka na dahil bumalik ka sa tatay mong bilyonaryo? Huwag mong kalimutan, hawak ko si Angel. At sa isang maling galaw mo lang, sa isang pagsubok mong lumapit sa bahay na ito o magsumbong sa pulis, sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita ang anak mo. Itatago ko siya sa lugar na kahit ang pera ng ama mo ay hindi siya mahahanap. Mamili ka, ang kaligtasan ng anak mo o ang katinuan mo. Ang bawat salita niya ay parang isang malamig na kamay na sumasakal sa aking leeg. Tumingin ako sa paligid ng marangyang silid at bigla akong naramdaman ang isang matinding takot. Ang seguridad ng mansyong ito ay walang silbi kung ang aking puso at kaluluwa ay nasa kamay pa rin ng aking kaaway. Paano ko lalabanan ang isang taong handang gamitin ang sarili naming anak para lamang sirain ako? Naiwan akong nakatitig sa dilim. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking kamay. Sa labas, ang kulog ay muling umalingaw-ngaw. Isang babala na ang bagyo sa aking buhay ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamalaking sakripisyo ay hindi ko pa naibibigay. Ang bawat pader sa bahay na ito ay saksi sa aking paglaki. Ngunit ngayon, bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng aking kahinaan bilang isang ina. Ang boses ko ay halos hindi marinig.
nalulunod sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid. Tiningnan ko ang mga larawan sa dingding, mga alaala ng masayang pamilya, bago ako nagpadala sa maling akala ng pag-ibig. Ngayon, ang mga larawang iyon ay parang mga matatalim na salamin na sumasalamin sa aking pagkabigo. Madaling araw na, ngunit hindi man lang humaplos ang antok sa aking mga mata. Ang banta ni Jonathan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, parang mga kalawang na kuko na humahaplos sa aking pagkatao. Alam ko ang ugali ni Jonathan. Hindi siya nagbibiro. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat, lalo na ngayong hawak niya ang tanging yaman ng aking puso. Ngunit ang pag-upo lamang dito at pag-iyak ay hindi makakapagligtas kay Angel. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa makinis na narra ay tila isang pagtapak sa lupain ng aking mga pagkakamali. Patungo ako sa silid-aklata ni Papa, ang lugar kung saan niya ginagawa ang kanyang mga desisyon na nagpapatakbo sa kanyang imperyo. Sa loob ng silid, nakita ko ang isang liwanag na nanggagaling sa ilalim ng pinto. Gising pa si Papa. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng kanyang malaking mesa. Napapalibutan ng mga dokumentong legal at mga ulat sa pananalapi. Ang kanyang buhok na puno ng puti ay tila lalong kumapal dahil sa pagod na kanyang dinaranas nitong mga nakaraang araw. Nang makita niya ako, agad niyang isinara ang isang folder, ngunit hindi sapat ang bilis niya upang maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ka pa natutulog, Catherine. Masama sa iyong kalusugan ang mapuyat. Malumanay niyang wika, sabay turo sa upuan sa tapat niya. Hindi ako naupo. Lumapit ako at tiningnan ang mga papeles na kanyang binabasa. Papa, kailangan kong malaman ang lahat. Hindi na ako ang Kathy na pinalaki ninyo na sumusunod lamang sa utos. Ako ang asawang niloko at ina ng batang kinuha sa akin. Ipakita ninyo sa akin ang tunay na estado ng kumpanya ni Jonathan. Kailangan kong malaman kung paano niya nagawang ipatayo ang kanyang mga proyekto gamit ang pera na dapat sana ay para sa aming kinabukasan. Sandaling tumahimik si Papa. Tila sinusuri ang lalim ng aking pagbabago. Tumayo siya, lumapit sa akin, at marahang hinawakan ang aking mga balikat. Ang pagpasok sa mundong ito, anak, ay parang paglalakad sa apoy. Kapag nasimulan mo na, hindi mo na pwedeng bawiin ang iyong mga hakbang. Sigurado ka na ba? Handa na akong masunog, Papa, kung iyon lang ang paraan para mailabas ko si Angel sa impyernong yon. Ang aking sagot, matatag at puno ng pagpapasya. Ibinigay niya sa akin ang isang makapal na file folder. Habang binubuksan ko ito, unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang bawat transaksyon, ang bawat pekeng invoice, at ang bawat ilegal na kontrata ay nakalatag sa aking harapan. Ang galit na dati ay nagpapabagsak sa akin, ngayon ay unti-unting nagiging isang malamig at kalkuladong plano. Hindi lang siya nagnanakaw sa akin, ninanakawan niya ang mismong kinabukasan ng aming anak para sa luho ng ibang babae. Habang binabasa ko ang mga datos, isang maliit na detalye ang nakakuha ng aking pansin. May isang offshore account na ginagamit sa bawat bayad na pumapasok sa kumpanya ni Jonathan. Ang account na yon ay nakapangalan sa isang tao na hindi ko inaasahan. Si Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Kaya pala gano'n na lamang ang kanyang pagtrato sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Hindi lang pala siya sang-ayon sa relasyon nila ni Miranda. Siya mismo ang utak ng lahat ng ito. Ang pagkadismaya ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Akala nila ay wala akong alam. Akala nila ay hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Hindi nila alam na ang babaeng inaapakan nila ay ang mismong taong may hawak ng susi sa kanilang pagbagsak. Habang hinahawakan ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang pagbabago sa aking tibok ng puso. Hindi na ito takot, hindi na ito sakit.
Ito ay ang determinasyon ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Sa labas, ang unti-unting paglitaw ng araw ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim kong silid. Ito ang unang umaga ng aking pagbabago. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ni Angel na nakasave sa aking wallpaper. Hintayin mo lang ako, anak. Ang aking pangako sa sarili habang ang unang ray ng araw ay tumatama sa aking mukha. Hindi na ako iiyak. Ngayon, sisiguraduhin kong sila naman ang luluhan ng dugo. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe galing sa isang unknown number. Binasa ko ito at naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Nasa labas ako ng gate ninyo. Gusto kitang makita, Catherine. Huwag kang magdadala ng kahit sino. Ang boses ni Jonathan ay wala roon. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam ko sa bawat salita. Lumakad ako patungo sa bintana at sumilip. Sa ilalim ng malaking puno ng acacia, isang itim na sasakyan ang nakaparada, tahimik at nagbabanta. Ano ang pakay niya sa ganitong oras? At bakit siya nandito nang walang pasabi? Hinihingal ako sa bawat hakbang ko pababa ng malaking hagdan ng aming mansyon. Ang bawat pagtapak ng aking mga paa sa malamig na marmol ay tila isang paghahanda sa isang digmaan. Hindi ko sinabi kay Papa ang tungkol sa mensaheng natanggap ko. Ayaw kong madamay siya sa laro ni Jonathan at ayaw kong makita niya ang babaeng unti-unti nang nilalamon ng puot at paghihiganti. Pagbukas ko ng malaking gate ng aming mansyon, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa aking mukha. Nakita ko ang itim na sasakyang nakaparada sa ilalim ng puno. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Jonathan. Wala na ang kanyang maayos na ayos. Gusot ang kanyang polo at ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Ngunit ang kanyang ngapkakyang ngiti, ang ngiting dati ay aking kinahumalingan, ay nananatiling mapaglaro at mapanira. Kathy, you look stunning even when you're angry. Bunggad niya sa akin habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo, matigas ang aking tindig, at matalas ang aking mga mata na nakatuon sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito, Jonathan? Hindi pa ba sapat ang pagtataboy mo sa akin sa gitna ng ulan? Anong karapatan mong ipakita ang pagmumukha mo sa harap ng bahay namin? Huminto siya sa tapat ko. Sapat ang distansya para maamoy ko ang hinalong amoy ng alak at sigarilyo na hindi ko dati naaamoy sa kanya. Nabalitaan ko ang pagbabalik mo sa piling ng iyong ama. Alam mo naman ang daddy mo. Mahilig sa mga laro ng kapangyarihan. Huwag kang padala, Catherine. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka ginagamit ka lang niya para bawiin ang lahat ng naipundar ko. Ang kanyang tinig ay tila malambot na seda. Sinusubukang linlangin ako muli gamit ang kanyang gaslighting. Ginagamit? Jonathan, ikaw ang gumamit sa akin sa loob ng 7 taon. Ginamit mo ang pera ko, ang pangalan ko, at higit sa lahat, ginamit mo ang pagmamahal ko para lang makuha ang gusto mo. Huwag mo akong ituring na parang tanga na madali mong malilinlang gamit ang mga matatamis mong salita. Nawala ang nangiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila isang hayop na handang manakmal. Huwag kang magmatigas, Catherine. Alam mo kung ano ang nakataya rito. Ang anak natin. Kapag hindi ka nakipagtulungan sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita habang buhay. Maging praktikal ka. Ibigay mo sa akin ang access sa mga account ng ama mo at ibabalik ko si Angel sa'yo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking mundo. Ang banta niya ay hindi na lamang isang salita. Ito ay isang pader na humahadlang sa aking kaligayahan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Naisip ko ang mga dokumentong hawak ko sa loob ng mansyon. Ang susi sa kanyang pagbagsak. Binibigyan mo ako ng ultimatum, Jonathan? Tanong ko, habang unti-unting humahakbang palapit sa kanya. Akala mo ba ay matatakot mo pa ako gamit ang anak natin?
Maling-mali ka. Ang ina na dati ay handang magpakamatay para sa'yo ay matagal nang patay. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang taong gagawin ang lahat para bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon, kundi ang matinding determinasyon. Umalis ka na. Dahil sa susunod na makita kita, hindi na kita kakausapin. Sa susunod, ang mga abogado at ang batas na ang haharap sa'yo at sisiguraduhin ko, pagkatapos ng laban na ito, ni Cinco ay wala kang matitira. Sandaling natigilan si Jonathan. Tila hindi siya makapaniwala sa aking mga sinabi. Ang babaeng dati ay umiiyak sa kanyang harapan ay nagbago na. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod na ako at naglakad pabalik sa mansyon. Ramdam ko ang kanyang matalim na tingin na nakasunod sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Pagpasok ko sa mansyon at pagkasara ng gate, naramdaman ko ang aking tuhod na manghina. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang aking isipan ay malinaw. Hindi ako maaring magpakita ng kahinaan sa kanya. Sa loob ng mansyon, nakita ko si Papa na naghihintay sa sala. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. "Sino ang kausap mo, Catherine?" Tanong niya ng may halong pag-aalala. Tiningnan ko si Papa. Ang aking mga mata ay puno ng bagong alab. "Si Jonathan, Papa. At nalaman ko na ang lahat. Alam ko na ang kanyang susunod na plano. Ngayon, oras na para tayo ang maglaro." Ang bawat salita ko ay may dalang bigat ng isang desisyong hindi na mababawi. Ang digmaan ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang kanilang pagkakaluhod sa aking paanan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jonathan kapag nalaman niyang hindi na ako ang madaling lokohin na Catherine? Sa mundong ito ng mga nakatagong lihim at mabulaklak na salita, ang bawat ngiti ay isang maskarang gawa sa porselana na handang mabasag sa isang maling galaw. Ang malawak na ballroom ng Manila Polo Club ay punong-puno ng mga kumukutitap na chandelier. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa mga mamahaling hiyas na suot ng mga elitistang dumalo sa taunang fiesta gala. Ngunit sa likod ng marangyang tugtugin ng orkestra, nararamdaman ko ang tensyong nagkukubli sa bawat sulok, naghihintay ng pagkakataong sumabog. Sa gitna ng silid, nakita ko si Jonathan. Mukha siyang hari. Sa kanyang puting tuxedo, nakapalibot sa kanya ang ilang mga maimpluwensyang negosyante. Sa tabi niya, si Miranda ay tila isang ahas na nakapulupot. Suot ang isang lantarang pulang damit na tila sumisigaw ng kanyang panunubok. Hawak-hawak nila ang mga baso ng champagne, tumatawa at ipinagmamayabang ang bagong proyektong Sterling Heights. Ang proyektong ninakaw nila sa aking mga pangarap. "It is our biggest venture yet," narinig kong sabi ni Jonathan sa isang kliyente. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Kami ni Miranda ang nagpundar nito mula sa wala. "It's time for fresh blood in the industry, don't you think?" Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako namula sa hiya. Nanatili akong nakatayo sa likod ng malalaking pinto ng ballroom, hinihintay ang hudyat ni Papa. Nang bumukas ang mga pinto, ang musika ay tila huminto para sa aming pagpasok. Suot ko ang isang kulay ubing gown na gawa sa seda. Ang bawat tahi ay maingat na idinisenyo upang ipakita ang aking panibagong lakas. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang aking mukha na dati ay laging nakayuko sa takot. Ngunit ngayon ay nakatingala ng may dignidad. Sa tabi ko, si Don Sterling ay naglalakad ng may awtoridad. Ang kanyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Jonathan. Ang basong hawak niya ay tumigil sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Inasahan niyang makikita ang isang Catherine na wasak, namamalimos o nagtatago sa dilim.
Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tila muling nabuhay mula sa sariling abo. Mas makinang at mas matapang. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila isang pagbilang ng kanyang mga huling sandali sa rurok ng tagumpay. Nang makalapit kami, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa halip na huminto, dahan-dahan akong dumaan sa kanyang tabi. Ang pamilyar na bango ng aking pabango, ang pinaghalong vanila at rosas na dati, ay laging nagpapaalala sa kanya ng aking pagiging martir, ay humaplos sa kanyang pangamoy. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay tila naging isang malamig na hangin na nagpabanaag ng kanyang takot. Wala akong sinabi. Tanging ang dulo ng aking damit ang sumagi sa kanyang sapatos, isang simbolikong pag-iwan sa kanya sa nakaraan. Napansin ko ang isang matandang negosyante, ang pinakamalaking investor ni Jonathan, na lumapit sa kanya pagkalampas ko. Jonathan, bulong ng matanda, ngunit sapat na para marinig ko. Sino ang babaeng iyon? At bakit tila mas malakas ang kapit niya sa pangalan ng Sterling kaysa sayo? Mukhang nagkamali ka ng taong kinalaban. Namutla si Jonathan. Ang pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Hindi na nakatiis si Miranda. Hinarangan niya ang aking daan habang patungo ako sa buffet table. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Ang kapal din ng mukha mong magpakita rito, Catherine. Mahinang bulyaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa panggigil. Akala mo ba, dahil kasama mo ang daddy mo ay ligtas ka na? Isang basura ka pa rin na itinapon ni Jonathan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sumusuri sa isang bagay na walang halaga. Pagkatapos, isang matamis at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanyang tenga. Sapat na para maramdaman niya ang aking hininga. Mag-enjoy ka habang nandyan ka pa sa tabi niya, Miranda. Bulong ko sa isang malumanay na tono na tila isang sumpa. Damhin mo ang bawat sandali ng karangyaan na suot mo dahil hindi mo alam kung kailan ito mababawi sa'yo. Ang lahat ng nakukuha sa pagnanakaw ay laging may katumbas na kabayaran. Napaatras si Miranda, ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Sa kanyang pag-atras, hindi niya napansin ang isang waiter na dumaan sa kanyang likuran. Nasagi niya ang tray na may mga baso ng wine. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay bumasag sa tensyon ng buong ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kinaroroonan ni Miranda, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng mga basag na bubog. Ang kanyang pulang damit ay nabasa ng alak na tila isang simbolo ng kanyang napipintong pagbagsak. Nanatili akong nakatayo, kalmado at mapayapa, habang ang lahat ay nakatitig sa kanyang kahihiyan. Ano kaya ang gagawin ni Jonathan kapag nalaman niyang ang bawat taong kausap niya sa gabing ito ay may hawak ng impormasyon tungkol sa kanyang mga ilegal na gawain? Ang bawat pamilya ay may mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling alpombra. Ngunit ang bahay na ito ay tila isang baul ng mga bulok na katotohanan. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng mansyong dati ay itinuring kong tahanan, ang bawat disenyo ng pader ay tila sumasakal sa akin. Hindi ako narito para makipagbalikan, kundi para hanapin ang kahinaan ng babaeng naging malupit na anino sa aking pagsasama kay Jonathan, ang aking biyenan, si Doña Esmeralda. Natagpuan ko siya sa hardin, nakaupo sa kanyang paboritong upuang nara habang umiinom ng tsaa. Sa paningin ng iba, siya ay isang huwarang matanda ng lipunan, ngunit sa likod ng kanyang mga mamahaling alahas ay isang pusong kasing tigas ng bato. Nang makita niya ako, hindi siya tumayo. Isang mapanglait na tingin ang ipinukol niya sa akin, mula ulo hanggang paa. Bakit ka bumalik dito, Catherine? Hindi ka pa ba kontento sa kahihiyang idinala mo sa anak ko?
Isang hampas lupa na naging sterling lamang dahil sa awa namin. Ang kanyang bungad, ang boses ay puno ng puot na tila lason. Hindi ako natinag. Sa halip, lumapit ako at naupo sa tapat niya ng walang paalam. Napansin ko sa ibabaw ng mesa ang isang kulay rosas na sobre na bahagyang nakabukas. Mabilis ang aking mga mata. Nakita ko ang logo ng isang sikat na kasino sa labas ng bansa at ang salitang Final Notice. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang matanda na laging pumupuna sa aking bawat galaw ay mayroon palang bisyong kayang ubusin ang buong kaba ng pamilya. Nandito ako para paalalahanan kayo tungkol sa utang na loob, Doña Esmeralda. Ang aking mahinahong tugon habang tinititigan ko ang sobre. Hindi ba't laging yan ang sinasabi ninyo sa akin? Na dapat akong magpasalamat dahil tinanggap ninyo ako? Pero mukhang kayo ang dapat na magkaroon ng utang na loob sa akin ngayon. Dahil ang perang ipinapatalo ninyo sa sugal ay galing sa mga account na ninakaw ni Jonathan sa akin. Namutla ang matanda. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay sinubukan niyang itago sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa kanyang tasa ng tsa. Wala kang ebidensya. Mapagbintang ka talagang babae ka. Kaya ka iniwan ng anak ko dahil sa ganyang ugali mo. Ebidensya? Huwag ninyong hamunin ang isang taong wala nang natitirang mawawala. Sabi ko habang inilalabas ang isang kopya ng bank statement na nakuha ko mula kay Papa. Alam ko ang bawat sentimong inilipat ninyo sa inyong personal na account. At alam ko rin na hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa malaki ninyong utang sa kasino. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ng perpekto ninyong anak na ang kanyang ina ang dahan-dahang umuubos sa kanyang ninakaw na yaman? Dito ko nakita ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Ang pagiging palalo ay biglang naglaho, napalitan ng isang desperadong anyo. Kinuha ko ang aking pitaka at naglabas ng ilang malalaking papel na bill. Isa-isa ko itong inilapag sa damuhan, sa paanan ng kanyang upuan. Ang bawat papel na lumalapag sa lupa ay tila isang tunog ng kanyang pagkapahiya. Ito ang kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ko dahil sa kanyang mga pangaapi. Pulutin ninyo iyan, Doña Esmeralda. Gamitin ninyo para sa susunod ninyong taya. Pero sa isang kondisyon, dadalhin ninyo si Angel sa parke mamayang hapon. Gusto kong makasama ang anak ko nang walang istorbo mula kay Miranda o kay Jonathan. Wala siyang nagawa, kundi ang tumitig sa pera na nasa lupa. Ang kanyang dangal ay tila nayurakan. Sa harap ng babaeng dati ay itinuturing niyang basura. Tumayo na ako at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, narinig ko ang mahinang paghikbi ng matanda. Hindi ko naramdaman ng awa. Naramdaman ko ang katarungan. Pagdating ng hapon sa parke, nakita ko ang aking maliit na anghel. Tumakbo si Angel patungo sa akin at mahigpit akong niyakap. Ang amoy ng kanyang buhok ay tila isang gamot na nagpagaling sa lahat ng aking mga sugat. Sa gitna ng aming paglalaro, biglang tumahimik ang anak ko. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad at takot. Mama, sino po yung Chu na kanina pa nakatingin sa atin? Bulong ni Angel habang itinuturo ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno, malayo sa amin. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking batok. Tumingin ako sa direksyong itinuro ni Angel, ngunit ang lalaking iyon ay mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Suot ang isang madilim na jacket at sombrero. Ang kanyang tindig ay hindi pamilyar, ngunit ang paraan ng kanyang pagmamasid ay nagbigay sa akin ng matinding kaba. Sino ang taong iyon? At bakit tila sinusundan niya ang bawat galaw namin? Isang anino ang tila bumalot sa aming masayang pagkikita. Habang mahigpit kong hawak ang kamay ni Angel, napansin ko ang isang itim na sasakyang dahan-dahang umaandar sa labas ng gate ng parke. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas, sapat na para makita ang isang pares ng matang puno ng misteryo.
Ang katahimikan sa loob ng gusaling ito ay tila isang nagbabantang anino. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng mga pangarap na itinayo ko sa loob ng maraming taon, ngunit ninakaw lamang sa isang iglap. Habang dahan-dahan kong binubuksan ang pinto ng kumpanya ni Jonathan gamit ang susi na nakuha ko mula sa pitaka ni Doña Esmeralda, nararamdaman ko ang lamig ng aircon na tila humahalik sa aking balat. Isang malamig na pagtanggap mula sa lugar na dati ay itinuring kong pangalawang tahanan. Dilim ang bumungad sa akin. Tanging ang liwanag mula sa mga poste sa labas ang nagbibigay ng anino sa mga mesa at upuan. Naglakad ako patungo sa aking dating opisina, ang lugar kung saan ako gumugol ng puyat at pagod para sa mga disenyo na nagpasikat sa kumpanyang ito. Ngunit pagpasok ko, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang aking pangalan sa pinto ay wala na. Pinalitan na ito ng isang makintab na plaka na may pangalang Miranda Valeriano, Executive Vice President. Mariin kong pikit ang aking mga mata upang pigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Hindi ako narito para umiyak. Mabilis kong nilapitan ang aking dating mesa at sinimulang buksan ang mga drawer. Alam ko ang bawat lihim na tago ng opisinang ito. May isang maliit na compartment sa ilalim ng drawer na ako lang ang nakakaalam. Doon ko nahanap ang mga orihinal na blueprint ng Sterling Heights. Sa ilalim ng malabo kong flashlight, nakita ko ang katotohanan na mas masakit pa sa sampal. Ang aking mga pirma sa bawat disenyo ay maingat na binura at pinalitan ng pirma ni Jonathan. Ngunit hindi lang iyon. Habang binubuklat ko ang mga dokumento, may isang kulay asul na folder na nakasingit sa gitna. Ito ay isang kontrata ng partnership sa pagitan ng kumpanya ni Jonathan at ng Valeriano Holdings. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga detalye. Si Miranda ay hindi lang pala basta kirida. Siya ay anak ng pinakamahabang kalaban sa negosyo ni Papa. Ang buong relasyon nila ni Jonathan ay isang planadong pag-atake, hindi lang sa akin, kundi sa buong imperyo ng mga Sterling. Ginamit nila ang aking tiwala upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga proyekto ni Papa. Isang tunog ng mabigat na yabag sa labas ng pasilyo ang nagpatigil sa aking paghinga. Ang bawat hakbang ay tila isang babala na papalapit na ang panganib. Mabilis kong isinara ang folder at naghahanap ng mapagtataguan. Wala akong ibang mapupuntahan kundi ang madilim na sulok sa likod ng malaking bookshelf. Isiniksik ko ang aking sarili doon. Pinipigilan ang bawat hininga na tila isang malakas na sipol. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Jonathan, ngunit may kakaibang tono ito, puno ng pag-aalala at galit. "Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo?" tanong ni Jonathan. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng lason. "Huwag kang praning, Jonathan," sagot ng isang babae. Si Miranda. Ang matandang Sterling ay abala sa kanyang sakit at ang asawa mong martir ay tiyak na umiiyak lang sa kanyang silid. Ang mahalaga ay makuha natin ang huling pirma para sa transfer ng mga assets bago sila makagawa ng hakbang. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Ang tunog ng mga papeles na hinahalungkat ay tila isang kaskas sa aking pandinig. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng pagkakabilanggo sa takot. Habang nakatago, napansin ko ang isang bagay sa sahig malapit sa aking paa. Isang maliit na bote ng gamot na nalaglag mula sa bag ni Miranda. Kinuha ko ito ng dahan-dahan. Ang aking mga daliri ay bahagyang humahaplos sa label. Hindi ito isang ordinaryong gamot. Ito ay isang malakas na sedative na ipinagbabawal kung walang reseta. Bumalik ang aking isipan sa mga gabing laging inaantok si Jonathan at ang biglang pagkakasakit ni Papa. Isang nakapanghihilakbot na hinala ang pumasok sa aking isip. Ang mga taong ito ay hindi lang magnanakaw.
Sila ay mga mamamatay tao sa paraang hindi halata. Tara na, wala rito ang hinahanap natin, sabi ni Jonathan habang papalapit ang kanyang yabag sa kinaroroonan ko. Huminto siya sa tapat ng bookshelf. Nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya sa kabilang panig ng kahoy. Isang maling galaw ko lang, isang maling hininga, at tapos na ang lahat. Hinawakan ni Jonathan ang gilid ng bookshelf, tila may hinahanap o may iniisip. Ang aking puso ay tila isang tambol na sumasabog sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. May naamoy ka ba? Tanong ni Jonathan. Ang kanyang boses ay naging matalas. Parang pamilyar ang amoy na ito. Amoy ng rosas at vanila. Napapikit ako ng mariin. Ang aking pabango. Nakalimutan kong ang amoy na ito ang tanging bagay na hindi ko kayang itago sa gitna ng dilim. Dahan-dahang inilipat ni Jonathan ang kanyang kamay patungo sa sulok kung saan ako nakatago. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng kanyang daliri ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking plano. Ano ang gagawin ko kapag tuluyan na niyang nahawi ang dilim at nakita ang aking mga matang puno ng katotohanang pilit nilang ibinabaon? Tila tumigil ang pagtibok ng aking puso sa bawat milimetro ng paglapit ng kamay ni Jonathan sa aking kinaroroonan. Ang amoy ng aking pabango ay tila isang traidor na nagtuturo sa kanya ng aking pinagtataguan. Ang bawat segundo sa gitna ng kadiliman ay tila isang habambuhay na paghihintay sa hatol ng kamatayan. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan sa kabilang panig ng kahoy, ang kanyang malalim na paghinga na puno ng pagduda. Isang biglang tunog ng pagbagsak ng isang gamit mula sa kabilang palapag ang bumasag sa katahimikan. Ang kalabog na yon, na marahil ay mula sa isang gwardyang nakabitiw ng kanyang gamit, ay sapat na upang maagaw ang atensyon ni Jonathan. Ano yon? Tanong ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Baka may tao talaga rito, Jonathan. Tara na, baka mahuli pa tayo. Dahan-dahang inalis ni Jonathan ang kanyang kamay mula sa bookshelf. Narinig ko ang kanilang mabilis na paglakad palabas ng silid at ang marahas na pagsara ng pinto. Nanatili akong nakatago ng ilang minuto. Ang aking buong katawan ay nanginginig at ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa bote ng gamot na aking nakuha. Nang masiguro kong wala na sila, mabilis akong lumabas sa fire exit. Hinahayaan ng malamig na hangin ng gabi na muling punuin ang aking mga baga. Pagbalik ko sa mansyon ng mga Sterling, hindi na ako ang babaeng punong-puno ng takot. Ang bawat impormasyong nakuha ko ay tila mga bala na handa kong iputok. Kinausap ko ang pinagkakatiwalaang financial advisor ni Papa. Sa tulong niya, itinayo namin ang isang shell company, ang Blue Diamond Investments. Ito ang magiging pain ko para sa isang taong laging gutom sa kapangyarihan at salapi. Alam kong gipit na ang kumpanya ni Jonathan. Ang proyektong Sterling Heights ay isang malaking hukay na mabilis na umuubos ng kanyang pondo dahil sa mga illegal na kickback ni Miranda. Sa pamamagitan ng isang dummy agent, nagpadala ako ng alok na hindi niya matatanggihan. Isang 500 milyong pisong pautang na may napakababang interes, ngunit ang kolateral ay ang lahat. Ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya. Kagat na kagat siya, Catherine, bulong ng aking agent sa kabilang linya. Iniisip ni Jonathan na ito na ang kanyang pagkakataong malampasan ng iyong ama. Hindi niya alam na ang bawat pirma niya sa dokumentong ito ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko ang mga papeles sa aking mesa. Habang ang plano ay unti-unting nabubuo, napansin ko ang isang pagbabago sa loob ng aming mansyon. Si Miranda, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay nagsimulang maging praning. Ang kanyang selos ay unti-unting lumalala.
Nagpapadala ako ng mga bulaklak sa opisina ni Jonathan nang walang pangalan at mga mensaheng tila nagpapahiwatig ng isang lihim na karelasyon. Gusto kong makita kung paano uubusin ng kanilang sariling kawalang tiwala ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Ngunit sa gitna ng aking pakikipagdigma, isang mas matinding dagok ang dumating. Habang nasa gitna kami ng hapunan ni Papa, bigla siyang napatigil sa pagsubo. Ang kanyang baso ng tubig ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa mesa. Ang tubig ay kumalat na parang isang babala ng paparating na trahedya. Papa? Papa, anong nangyayari? Ang aking sigaw na puno ng takot habang nakikita ko ang kanyang muka na unti-unting namumutla. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan bago siya tuluyang bumagsak mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang pagbulagta sa sahig ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aking buong mundo. Mabilis kong nilapitan si Papa. Pilit siyang ginigising, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang mabigat na pasanin na walang malay. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang malakas at nakakatarantang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit sa aming mansyon. Ang bawat pag-ikot ng pulang liwanag sa labas ng bintana ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Habang karga ng mga medik si Papa patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang bote ng gamot ni Miranda sa loob ng aking bulsa. Isang nakakapanghilakbot na tanong ang gumulat sa aking isipan. Huli na ba ang lahat para iligtas ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng tunay? O bahagi rin ba ito ng plano ni Jonathan upang tuluyan na akong mawalan ng kakampi? Habang umaandar ang ambulansya sa gitna ng madilim na kalsada, nakita ko ang isang itim na sasakyang nakabuntot sa amin. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at ang anino ng isang taong nanonood sa aking pagbagsak ay tila isang demonyong naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling manakmal. Hindi ang nakakabinging ingay ng mga makina sa loob ng silid na ito ang nagpapakaba sa akin, kundi ang nakakatakot na katahimikan ng aking ama na tila ayaw na muling gumising sa munong-puno ng kataksilan. Nakatitig ako sa puting kisame ng intensive care unit. Ang bawat segundo ay tila isang mabagal na pagpatak ng lason sa aking puso. Naririnig ko ang regular na ritmo ng heart monitor, isang tunog na nagpapaalala sa akin kung gaano kanipis ang sinulid na nagdudugtong sa buhay ni Papa at sa aking pag-asa. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na bote ng gamot na nakuha ko mula sa opisina ni Miranda. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng ospital, ang label nito ay tila isang mapanghusgang mata. Kung tama ang aking hinala, hindi ito atake sa puso. Ito ay isang kalkuladong pagtatangka sa buhay ni Papa. Ang bawat hapdi sa aking lalamunan ay naging isang matigas na bukol ng galit. Habang ang aking ama ay nakikipaglaban para sa kanyang hininga, ang mga demonyong sumira sa aming pamilya ay marahil ay nagdiriwang na sa kanilang tagumpay. Naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Attorney Valdez, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang abogado ni Papa. Ang kanyang mukha ay bakas ang puyat at labis na pag-alala. "Catherine, kailangan mong maging matatag." Bulong niya sa isang tinig na punong-puno ng pait. Kausap ko lang ang mga board members. Ginagamit ni Jonathan ang sitwasyon. Ipinapakalat niya ang balita na hindi na makakabangon si Don Sterling at kailangan na ng kumpanya ng bagong pamunuan para hindi bumagsak ang presyo ng stocks. Ganoon ba siya kadesperado? Ang aking boses ay naging isang malamig na kaskas, walang halong takot. Habang ang biyenan niya ay nasa bingit ng kamatayan, ang tanging iniisip niya ay ang trono. Attorney Valdez, huwag nating hayaang makuha niya ang gusto niya. Ihanda ang lahat ng proxy votes na hawak natin. Hindi ako papayag na ang pangalang itinayo ni Papa sa loob ng 4 na dekada ay madudungisan lang ng isang katulad ni Jonathan.
Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang gumalaw ang mga daliri ni Papa. Mabilis akong lumapit at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ngunit ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa aking palad ay tila isang mensahe mula sa kabilang panig. Laban, anak. Ang tila pabulong na tinig na narinig ko sa aking isipan. O marahil ay ang huling lakas na pilit niyang ibinibigay sa akin. Ang bawat patak ng aking luha na bumabagsak sa kanyang kamay ay naging isang sumpa ng katapatan. Hindi ko siya iiwan. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Ngunit ang oras ay hindi ko kakampi. Tumunog ang aking telepono. Isang notification mula sa isang live news broadcast. Ang aking kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang video. Doon, sa harap ng Sterling Group Building, nakatayo si Jonathan. Suot niya ang kanyang pinakamagandang ngiti. Ang ngiting dati ay nagbigay sa akin ng liwanag, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. In this difficult time for the Sterling family, aniya sa harap ng mga kamera, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng simpatiya na nakakasulasok pakinggan. I am stepping up as the interim CEO to ensure the stability of our vision. Don Sterling would have wanted the legacy to continue, and I am here to fulfill that duty. Ang bawat salita niya ay tila isang lantarang pagtataksil sa harap ng buong bansa. Hindi lang niya ninanakaw ang kumpanya, ninanakaw niya ang dangal ni Papa habang hindi pa ito tuluyang nawawala. Ang galit sa aking dibdib ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Nabalik lamang ang aking atensyon nang lumapit ang isang nurse. Ang mukha nito ay tila may gustong sabihin ngunit nag-aalinlangan. Lumayo kami ng kaunti kay Papa para hindi siya maabala. Ma'am Catherine, bulong ng nurse, ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid. May napansin po akong kakaiba sa medical records ni Don Sterling. Ang dosis ng gamot na ibinibigay sa kanya bago siya isugod dito ay hindi tumutugma sa kanyang maintenance. Parang may sadyang nagpalit ng mga tableta sa lalagyan niya. Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bote ng gamot sa aking bulsa ay tila lalong bumigat. Ang hinala ko ay naging isang madilim na katotohanan. Hindi lang ito basta ambisyon. Ito ay isang planadong pagpatay. Sino ang huling taong bumisita sa kanya sa bahay bago siya himatayin? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay halos isang bulong na puno ng panganib. Ang sabi po ng mga katulong, si Doña Esmeralda po at isang babaeng nagngangalang Miranda. Sagot ng nurse bago mabilis na naglakad palayo. Tila natatakot sa kanyang sariling ibinunyag. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa panggigil. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na sa aking isipan. Ang kanilang kasamaan ay walang hangganan. Habang nakatingin ako sa malaking screen ng TV, sa waiting area, nakita ko ang huling bahagi ng press conference ni Jonathan. We will be signing the merger documents tomorrow morning. Pagtatapos ni Jonathan, isang mapaglarong sulyap ang ibinigay niya sa camera na tila para sa akin talaga yon. A new era for Sterling Group begins tomorrow. Isang matinding kaba ang gumuhit din sa aking dibdib. Bukas ng umaga. Kapag nangyari iyon, mawawalan na kami ng kapangyarihan sa kumpanya habang buhay. Kailangan kong pumili. Ang manatili sa tabi ni Papa at bantayan ang kanyang huling hininga. O ang iwan siya rito upang harapin ang mga demonyo sa labas at bawiin ang aming kinabukasan. Paano ko iiwan ang aking ama sa ganitong kalagayan? Gayong alam kong baka ito na ang huli naming pagkakataong magkasama. Ngunit kung mananatili ako, sisiguraduhin ni Jonathan na wala na kaming babalikang buhay pagkatapos nito. Sa tingin mo ba, ang pag-iyak mo sa tabi ng kama ng tatay mo ay makakapigil sa akin? Tapos na ang oras ninyo, Catherine. Ang kumpanya, ang yaman, at ang huling hininga ng matandang Sterling. Lahat iyan ay nasa ilalim na ng paa ko.
Ang boses ni Jonathan sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malupit na halakhak ng demonyong nagdiriwang sa gitna ng isang burol. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang mahigpit kong hawak ang malamig na kamay ni Papa sa loob ng ICU. Ang bawat beep ng heart monitor ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga natitirang sandali ng aking pag-asa. Napatingin ako sa mukha ng aking ama. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay saksi sa mga taon ng pagsasakripisyo para sa akin, samantalang ako ay naging dahilan lamang ng kanyang pagbagsak. Ang bawat patak ng aking luha sa kanyang palad ay naging isang sumpa ng katapatan at galit. Hindi ako maaring manatili rito at umiyak lamang. Hinalikan ko ang noo ni Papa, isang halik na puno ng pangako. Dahan-dahan kong inilagay ang maliit na litrato ni Angel sa ilalim ng kanyang unan. Bantayan mo po siya, Papa. Lalaban lang ako para sa atin. Ang pabulong kong paalam bago ako tumayo at lumabas ng silid ng may panibagong lakas na nagmumula sa aking pagkawasak. Pagdating ko sa Sterling Group Building, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa akin ay tila nag-aalinlangan na ngayon kung sino ang dapat nilang sundin. Dumiretso ako sa boardroom. Ang tunog ng aking matitigas na hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pagbukas ko ng malaking pinto, bumungad sa akin ang mga board members na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa at sa dulo nito, si Jonathan at Miranda na tila mga hari at reyna ng isang ninakaw na kaharian. Catherine, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nagbabantay ka sa naghihingalong ama mo? Ang bungad ni Miranda. Ang kanyang boses ay puno ng lason na binalot ng pekeng pag-aalala. Sayang naman ang bawat sandali. Baka hindi mo na siya maabutan. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa gitna ng mesa at inilapag ang isang makapal na folder. Ang kuskos ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Nandito ako para bawiin ang hindi sa inyo. Ang aking simula, ang aking tinig ay malamig at matatag, tila isang talim ng yelo. Jonathan, akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga kickbacks mo mula sa Valeriano Holdings? At ikaw, Miranda, akala mo ba ay maitatago mo ang katotohanang hindi ka talaga isang tagapagmana, kundi isang takas na may kasong lalong malubha kaysa sa pagnanakaw? Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Miranda. Ang kanyang mapang-aping na pangngiti ay biglang naging isang maskara ng takot. Tumingin si Jonathan sa kanya. May halong pagduda at galit. Anong sinasabi niya, Miranda? Ang tanong ni Jonathan, ang kanyang boses ay naging matalas. Huwag kang maniwala sa kanya, Jonathan. Sinisiraan lang niya ako dahil desperado na siya. Ang sigaw ni Miranda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaagaw ang mga dokumento. Ngunit bago pa siya makakilos, ipinakita ko ang huling alas sa aking kamay. Ang lab report mula sa ospital at ang bote ng gamot na nakuha ko sa kanyang opisina. Ito ang ebidensya ng unti-unting paglason ninyo kay Don Sterling. Hindi lang ito usapin ng pera. Ito ay attempted murder. At may saksi ako, ang nurse na inutusan ninyong magpalit ng mga gamot ni Papa. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na sumakal sa lahat. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi kay Jonathan at Miranda. Ang gumuho na alyansa ng dalawang taksil ay nagsimulang magbitak-bitak sa harap ng lahat. Traitor ka, Miranda? Ang bulyaw ni Jonathan habang marahas niyang hinawakan ang braso ng babae. Ginamit mo ako. Ikaw ang nagpumilit na gawin iyon sa matanda. Ah, ganoon? Ngayon ay ilalaglag mo ako. Ang ganti ni Miranda. Ang kanyang tinig ay naging isang matinis na tawa ng isang taong nawalan na ng bait. Sabay nating ginawa ang lahat, Jonathan. At kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok.
Sa gitna ng kanilang kaguluhan, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang bawat sigaw nila ay tila isang himig ng katarungan sa aking pandinig. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, biglang lumapit sa akin si Miranda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng isang lihim na pilit niyang ibinubuga. Akala mo ba ay panalo ka na, Catherine? Ang bulong niya, ang kanyang hininga ay amoy lason sa aking tabi. Hindi mo pa alam ang lahat. Akala mo ba ay namatay ang nanay mo sa isang simpleng sakit? Itanong mo sa tatay mong naghihingalo kung anong dumi ang itinatago niya tungkol sa gabing nawala ang ina mo. Hindi lang kami ang mamamatay tao rito. Ang bawat salita niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking buong pagkatao. Ang aking mundo ay muling yumanig, hindi dahil sa kanilang kasamaan, kundi dahil sa isang bagong pagdududa na itinanim niya sa aking puso. Nanatili akong nakatayo, ngunit ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat mukha sa silid ay tila naglaho, maliban sa mapanuyang mukha ni Miranda na tila may hawak pang isang mas malaking bomba na handang sumabog. Ano ang katotohanang itinatago ni Papa tungkol sa pagkamatay ni Mama? At ito ba ang dahilan kung bakit tila laging may lungkot sa kanyang mga mata sa tuwing tinitingnan niya ako? Walang puwang ang awa sa silid na ito dahil ang katarungan ay hindi humihingi ng paumanhin. Ang boses ng hukom ay tila isang malakas na hatol na dumagundong sa loob ng tahimik na korte, bumasag sa bawat hibla ng pag-asa na natitira kay Jonathan. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot. Mahirap lang hapin para sa mga taong sanay sa panlilinlang. Batay sa mga ebidensyang inilatag, pansamantalang ibinibigay ng korteng ito ang buong kustodya ni Angel Sterling sa kanyang ina, si Catherine Sterling. At dahil sa mga kasong administratibo at kriminal na kinakaharap ni Jonathan Valeriano, inuutusan din ang agarang pag-alis ng kanyang pamilya sa mansyong pagmamay-ari ng mga Sterling. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng aking dibdib. Ang bawat hapdi ng sampal at bawat pait ng pagtatakwil noong gabing iyon sa ilalim ng ulan ay tila unti-unting hinuhugasan ng isang banal na ulan ng katarungan. Tumingin ako kay Jonathan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa panggigil. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngunit wala na siyang magawa. Sa harap ng batas, siya ay isa na lamang talunang ng agaw ng hindi sa kanya. Paglabas ko ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas makinang kaysa sa dati. Sa loob ng itim na sasakyan, naghihintay ang aking buhay, ang aking hininga. Si Angel. Pagbukas ko ng pinto, ang maliit na bata ay agad na sumubsob sa aking dibdib. Ang amoy ng kanyang buhok na amoy, sanggol pa rin. Ang init ng kanyang maliit na katawan at ang mahigpit na yakap ng kanyang maliliit na braso sa aking leeg ay sapat na upang malunod ang lahat ng ingay ng mundo. Mama, hindi mo na po ba ako iiwan? Sabi ni Daddy, nagkasakit ka lang daw kaya ka nawala. Ang pabulong na tanong ni Angel, ang kanyang mga mata ay puno ng takot na baka sa isang kisap mata ay muli akong maglaho. Hinalikan ko ang kanyang noo ng paulit-ulit. Ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Hindi na anak, hinding-hindi na. Kahit anong mangyari, hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Pangako yan ni Mama. Ang pagbabalik namin sa mansyon ay hindi lang isang pag-uwi. Ito ay isang pagbawi. Ngunit bago kami tuluyang makapasok, isang tanawin ang sumalubong sa amin sa labas ng gate. Doon, nakatayo si Doña Esmeralda, napapalibutan ng kanyang mga mamahaling maleta na ngayon ay nakatambak na lamang sa kalsada. Ang kanyang ayos na dati ay laging perpekto, ay tila isang wasak na monumento ng kanyang sariling kapalaluan. Catherine, maawa ka! Saan kami pupunta ng anak ko? Wala kaming matutuluyan. Ang hiyaw ng matanda
habang pilit niyang hinahawakan ang rehas ng gate. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panlalait, ngayon ay puno ng desperadong pagsusumamo. Hindi ko pinahinto ang sasakyan. Tiningnan ko lamang siya mula sa bintana. Ang aking mukha ay tila isang pader na yari sa yelo. Naalala ko ang gabi noong itinapon niya ang aking mga gamit sa labas, ang paraan ng kanyang pagtawa habang sinasabi niyang isa lamang akong basahan. Ngayon, ang gulong ng kapalaran ay bumalik sa kanya. Ang bawat sentimong ipinatalo niya sa kasino at ang bawat lason na itinanim niya sa isipan ni Jonathan ay mayroon na ngayong kabayaran. Utang na loob, Catherine. Magmakaawa ako sa'yo. Ang huling hirit ni Doña Esmeralda bago tuluyang sumara ang malaking gate. Nag-iiwan sa kanya sa gitna ng init at alikabok ng kalsada, tulad ng ginawa nila sa akin nung gabing bumabagyo. Sa loob ng aking silid, habang mahimbing na natutulog si Angel sa aking tabi, naramdaman ko ang isang katahimikan na hindi ko naramdaman sa loob ng 7 taon. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay tila muling nabubuo. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang hininga lamang. Tumunog ang aking personal na cellphone, isang tawag mula sa aking financial manager sa Sterling Group. Ma'am Catherine, may problema tayo. Ang boses niya ay puno ng kaba. Kaka-check ko lang ng mga accounts ninyo at ng kumpanya. Lahat ng assets na nasa ilalim ng pangalan ninyo at ni Don Sterling ay naka-freeze. Hindi tayo makapag-withdraw o makapag-transfer ng kahit anong pondo. Napatayo ako mula sa aking pagkakahiga. Ang lamig ng gabi ay biglang nanuot sa aking mga buto. Paano nangyari iyon? Katatapos lang ng hearing at malinaw ang hatol ng korte. Hindi po ito galing sa korte, ma'am. Isang mas mataas na awtoridad ang nag-utos nito. Isang anonymous complaint tungkol sa money laundering na di umano'y kinasasangkutan ng Sterling Group bago pa man ito hawakan ni Jonathan. May nagpasa ng mga dokumentong may pirma ng inyong yumaong ina. Ang aking hininga ay tila nabitay sa hangin. Ang bote ng gamot, ang pagtataksil ni Jonathan, at ang banta ni Miranda. Lahat ng yon ay tila mga anino lamang sa harap ng mas malaking panganib na ito. Sino ang taong may kakayahang gawin ito? At ano ang kinalaman ng aking ina sa duming pilit nilang ibinubunyag ngayon? Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang unknown number ang lumabas sa screen. Huwag mong isiping tapos na ang laban, Catherine. Ang perang hawak mo ay duguan at kukunin ko ang lahat ng sakin. Napatitig ako sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sino ang nagpadala nito? Si Jonathan ba na nagtatago sa dilim? O mayroon pang isang kalaban na mas higit na makapangyarihan at mas higit na malupit na naghihintay lamang sa tamang pagkakataon upang tuluyan akong lunurin? Ang bawat gusaling itinayo mo sa ibabaw ng mga luha ko ay nakatakdang gumuho dahil walang pundasyong kayang tumayo ng matagal kung ang semento nito ay hinaluan ng kasinungalingan at pagtataksil. Nakatayo ako sa tapat ng dambuhalang konstruksyon ng Sterling Heights, ang proyektong naging simbolo ng ambisyon ni Jonathan at ang aking matinding pagkatalo. Ngunit ngayon, ang mga bakal na nakatindig ay tila mga kalansay na lamang ng isang namamatay na pangarap. Isang malakas na balita ang yumanig sa buong industriya ng real estate sa bansa. Ang Sterling Heights, ang ipinagmamalaking masterpiece ni Jonathan, ay idineklarang unsafe ng mga structural inspectors. Ang mga blueprint na ginamit niya, na buong akala niya ay gawa ni Miranda, ay ang mga binagong disenyo na sadyang iniwan ko sa aking dating opisina. Ang bawat kalkulasyon ay may nakatagong butas, bawat sukat ay may sadyang pagkakamali na tanging isang bihasang arkitekto lamang ang makakakita kapag huli na ang lahat. Hindi ito maari. Sinunod namin ang bawat guhit. Sinong may sabi na hindi matibay ang pundasyon nito? Ang bulyaw ni Jonathan ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga nagkakagulong tauhan at mga galit na investors. Nakita ko siya mula sa malayo. Ang kanyang puting polo
ay puno na ng alikabok at pawis. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon habang pilit na humaharap sa mga kamera ng media. Sir, ang Professional Regulation Commission ay nagpalabas na ng desisyon. Ang boses ng kanyang sekretarya ay nanginginig sa takot. Ang lisensya ninyo bilang arkitekto ay formal nang binabawi dahil sa gross negligence at fraud. Wala na po kayong karapatang humawak ng anumang proyekto sa bansang ito. Napanood ko ang unti-unting pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kapangyarihang dati ay ipinangsisindak niya sa akin ay naglaho na parang usok. Ang bawat investor na dati ay humahalik sa kanyang paa ay isa-isang tumalikod, dala ang kanilang mga demanda at sumpa. Sa isang iglap, ang golden boy ng arkitektura ay naging isang pariya, isang kriminal sa mata ng publiko. Habang nagkakagulo sa construction site, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking mga tauhan. Si Miranda ay sinusubukang tumakas. Naroon ako sa tapat ng terminal ng paliparan bago pa siya makapasok. Nakita ko siyang nagmamadali, hila-hila ang isang mamahaling maleta na punong-puno ng mga hiyas na ninakaw niya mula sa aming mansyon. Saan ang punta natin, Miranda? Mukhang nakalimutan mong magpaalam. Ang malamig kong bati habang nakatayo ako sa gitna ng kanyang daraanan. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid. Naghahanap ng malulusutan. Tabi, Catherine, hindi mo ako mapipigilan. Sa akin ang lahat ng ito. Pinaghirapan ko ito. Pinaghirapan? Ang pagnanakaw ba ay itinuturing mo ng trabaho ngayon? Ngumiti ako ng mapait habang papalapit ang mga pulis sa likuran ko. Ang mga alahas na yan, ang perang hawak mo, lahat iyan ay nakapangalan sa Sterling Group at ang pagtatangka mong tumakas ay lalong magpapatibay sa kasong plunder na isinampa ko laban sa iyo. Huling sulyap ko kay Miranda bago siya isinakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay tila isang musikang hindi ko na kailangang pakinggan. Hindi na siya ang reynang mapangapi. Siya na ngayon ay isang bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Bumalik ako sa construction site nang mag-isa sa gabi. Ang lugar ay tahimik na, tanging ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga bakal ang maririnig. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang isang aninong nakaluhod sa gitna ng mga semento. Si Jonathan. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ko ay tila isang pagtapos sa isang kabanata ng aking buhay. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging pait at pagkalugi ang naroon. Catherine, ang pabulong niyang sabi, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawad na wala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pangalan ko, ang lahat ng pinangarap ko, wala na. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko ang katahimikan na maging sagot sa kanyang mga salita. Dahan-dahang lumuhod si Jonathan sa harap ko. Sa gitna ng putik at alikabok, hinahawakan ang dulo ng aking sapatos tulad ng isang aliping humihingi ng awa. Ibalik mo sa akin si Angel, Catherine. Siya na lang ang natitira sa akin. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ang kanyang pagmamakaawa ay nauwi sa isang mahabang hagulgol na tila isang hayop na naghihingalo. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Wala akong naramdamang galit, wala ring saya. Tanging isang malalim at malamig na kawalan. Dahan-dahan kong inalis ang aking paa mula sa kanyang pagkakahawak at tumalikod. Ang pagkakamali mo, Jonathan, ay inakala mong ang lahat ng bagay ay may presyo. Ang tiwala ko, ang dangal ni Papa, at ang pagmamahal ng anak ko. Hindi yan mga bagay na maaari mong bilhin o nakawin ng walang kabayaran. Ngayon, pagbayaran mo ang bawat luhang idinulot mo sa amin. Habang naglalakad ako papalayo, narinig ko ang kanyang huling sigaw na puno ng pait. Ngunit sa bawat hakbang ko, tila gumaan ang aking pakiramdam. Ang palasyo ng buhangin ay gumuho na, at mula sa mga guho nito, sisimulan ko ng itayo
ang isang tunay na tahanan para sa amin ni Angel. Ngunit sa paglabas ko sa gate, isang itim na sasakyan ang humarang sa aking daan. Bumukas ang bintana nito at doon ko nakita ang isang mukhang matagal ko nang hindi nakikita, ang abogadong humawak sa huling habilin ng aking ina. Ma'am Catherine, may kailangan po kayong malaman tungkol sa totoong dahilan kung bakit idinisenyo ng iyong ina ang Sterling Heights bago siya pumanaw. Hindi lang ito basta gusali. Ito ay isang lihim na magbabago sa lahat ng alam ninyo tungkol sa inyong ama. Napatigil ako sa paghinga. Anong lihim ang itinatago ng proyektong ito na maging si Papa ay pilit na ibinabaon sa limot? Ang bawat lihim na pilit nating ibinabaon sa ilalim ng lupa ay tila isang buto ng punong pilit sisibol. Gaano man ito kalalim itago at gaano man natin ito gustong kalimutan. Nakaupo ako sa loob ng sasakyan ng abogadong si Attorney Ramos. Ang amoy ng lumang papel at selyadong sobre ay tila isang mabigat na pasanin na nakapatong sa aking balikat. Ang mga impormasyong ibinahagi niya tungkol sa aking ina ay tila isang bagong bagyo na nagnanais sumira sa kapayapaang pilit kong binuo. Ang Sterling Heights ay hindi lang basta proyekto, Catherine. Ang malumanay na wika ni Attorney Ramos habang iniabot niya sa akin ang isang kupas na liham. Ito ang pangarap ng iyong ina na magtayo ng isang kanlungan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Ngunit dahil sa krisis sa kumpanya noon, napilitan ng iyong ama na gawin itong isang marangyang subdivision. Ang hidwaan nila bago siya pumanaw ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang prinsipyo na tinalikuran ni Don Sterling. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang aking ama, ang aking bayani at naging sandigan sa gitna ng aking pagkawasak, ay mayroon din palang bahid ng pagkakamali. Ang bawat haplos niya sa aking buhok at ang bawat salita ng pagpapatatag ay tila may kasamang anino ng pagsisisi. Ngunit bago ko palubos na maproseso ang lahat, kailangan ko munang harapin ang huling yugto ng aking katarungan. Pinatigil ko ang sasakyan sa isang maliit at madilim na kanto sa labas ng lungsod. Doon, sa isang barong-barong na tila kasing rupok ng kanyang dangal, nakita ko si Doña Esmeralda. Ang matandang reyna na dati ay laging nakaupo sa kanyang trono ng kapalaluan ay ngayon ay nakayuko sa harap ng isang malaking planggana. Ang amoy ng murang sabon at maruming tubig ay humahalik sa kanyang balat, isang malupit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Dahan-dahan akong lumapit. Ang tunog ng kanyang marahas na pagkuskos sa mga damit ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng mga mamahaling hiyas. Tanging pait at pagod ang nananatili. Andito ka ba para pagtawanan ako, Catherine? Ang pabulong niyang tanong. Ang boses ay paos at puno ng hiya. Tingnan mo ako. Ang dating donya, ngayon ay labandera na lamang ng mga taong dati, ay hindi ko man lang tinitingnan. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko ang gabi noong binalasubas niya ang aking pagkatao, ang bawat lait na ibinato niya sa akin habang ako ay nakaluhod sa ulan. Ngayon, siya naman ang nasa paanan ng tadhana. Kinuha ko ang aking pitaka at naglabas ng ilang pirasong tinapay at kaunting halaga ng pera. Inilapag ko ito sa ibabaw ng kanyang silya, ang silyang butas-butas na at malapit ng bumigay. Hindi ako narito para pagtawanan kayo, Doña Esmeralda. Ang aking tugon, ang boses ay walang halong galit, kundi isang malamig na pagtanggap. Narito ako para ipakita sa inyo na ang taong itinuring ninyong basura ay siya pa ring marunong lumingon sa inyong pangangailangan. Gamitin ninyo yan para mabuhay, ngunit huwag ninyong asahan na may puwang pa kayo sa buhay namin ni Angel. Tumalikod na ako nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Ang huling narinig ko ay ang mahina niyang paghikbi, isang tunog ng pagkilala
sa kanyang sariling pagkatalo. Dumiretso ako sa kulungan kung nasaan si Miranda. Sa likod ng mga rehas na bakal, ang babaeng nagnakaw ng aking asawa at nagnasang sumira sa aking pamilya ay tila isang hayop na nawalan ng pangil. Ang kanyang ayos ay madungis, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, ngunit wala ng kapangyarihan. Mububulok ka rito, Miranda. Ang aking huling mensahe sa kanya. Ang bawat luho na ninakaw mo ay may katumbas na bawat araw sa loob ng selda na ito. At sisiguraduhin ko, hinding-hindi ka na makakalabas. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng balita na nagpabagsak sa aking tuhod. Isang pulis ang naghihintay sa akin. Dala ang isang plastic bag na naglalaman ng isang pamilyar na bagay. Isang sapatos ni Jonathan na nakuha sa dalampasigan. Ma'am Catherine, nakita po namin ito, kasama ang isang liham sa may baybayin ng Batangas. Sabi ng pulis, habang iniabot ang isang basang papel. Dahan-dahan kong binuksan ang liham. Ang sulat kamay ni Jonathan ay nanginginig. Tila bawat letra ay isinulat sa gitna ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Catherine, hindi ko na kayang harapin ang kahihiyang ito. Nawala ang lahat sa akin at ang tanging natitira ay ang multo ng aking mga kasalanan. Huwag mo nang hanapin ang aking katawan. Hayaan mo nang lamunin ako ng dagat tulad ng paglamon ko sa tiwala mo. Alagaan mo si Angel. Patawad. Napatitig ako sa malawak at madilim na dagat mula sa bintana ng aking silid. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang paalala na may mga bagay na hindi na mababalik. Ngunit sa gitna ng aking pananahimik, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking batok. Bakit tila masyadong madali ang pagkawala ni Jonathan? At bakit ang isang taong kasing sakim niya ay biglang susuko sa buhay? Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang maliit na selyo sa likod ng sobre ng sulat ni Jonathan. Isang selyo ng isang kilalang private airport na hindi kalayuan sa lugar kung saan nahanap ang sapatos. Patay na nga ba talaga si Jonathan? O ito ang kanyang huling grandiosong panlilinlang upang makatakas sa batas at muling maghintay sa dilim para sa kanyang pagbabalik? Ang bawat upuan sa loob ng silid-pulungang ito ay tila naging isang luklukan ng mga alaala. Ngunit ang tanging nais ko ngayong araw ay ang magtayo ng isang bagong pundasyon na hindi na kailanman muling gigibain ng kahit anong bagyo. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng opisina ng CEO sa Sterling Group. Mula rito, tanaw ko ang buong syudad ng Maynila, ang mga gusaling tila mga laruan sa aking paningin at ang kalsadang dati ay naging saksi sa aking pagkadapa. Ngayong araw ang aking formal na pag-upo bilang bagong tagapangulo ng kumpanya. Ngunit hindi ang kapangyarihan ang nagpapatakbo sa aking dugo, kundi ang pagnanais na itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Sa harap ng mga board members na dati ay nag-aalinlangan sa aking kakayahan, ipinakita ko ang bagong blueprint ng Sterling Heights. Ang proyektong ito ay hindi natatawaging simbolo ng karangyaan. Ang aking simula, ang aking tinig ay matatag at may dalang awtoridad. Mula ngayon, ang Sterling Heights ay magiging kanlungan ni Maria, isang sanctuary para sa mga kababaihan at batang biktima ng domestic abuse at pang-aabuso sa lipunan. Ito ang pangarap ng aking ina na ipinagkait sa kanya at ito ang legasyang itatayo ko para sa susunod na henerasyon. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid bago sumabog ang isang masigabong palakpakan. Nakita ko si Papa sa gilid, nakaupo sa kanyang wheelchair ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ang aming hidwaan tungkol sa nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Tinanggap ko ang kanyang pagkakamali, hindi dahil tama ang kanyang ginawa, kundi dahil ang pagpapatawad ang tanging paraan
upang tuluyan akong maging malaya. Pagkatapos ng pulong, dumiretso ako sa groundbreaking ceremony ng proyekto. Ang araw ay tila nakikiramay sa aming saya. Ang init nito ay tila isang banayad na yakap. Kasama ko si Angel, na ngayon ay masaya nang naglalaro sa tabi ng mga kagamitang pang-konstruksyon. Sa bawat tawa niya, nararamdaman ko ang pagpuno ng mga butas sa aking puso. Mama, look! Ang daming flowers! Ang sigaw ni Angel habang itinuturo ang mga puting rosas na nakapalibot sa stage. Ngumiti ako at nilapitan ang aking anak. Ngunit habang hinahawakan ko ang kanyang kamay, isang kakaibang pakiramdam ang muling gumapang sa aking balat. Napatingin ako sa malayo, sa labas ng perimeter fence ng construction site. Doon, sa gitna ng maraming tao na nanonood, nakita ko ang isang pamilyar na tindig. Isang lalaking nakasuot ng sombrero at madilim na jacket. Nakatitig sa amin nang hindi gumagalaw. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang lalaking yon, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang lapad ng kanyang mga balikat. Tila isang multo mula sa aking nakaraan. Bago ko pa man maituon ang aking paningin, mabilis siyang lumingon at nawala sa gitna ng dagsa ng mga tao. Ma'am Catherine, may dumating pong padala para sa inyo, sabi ng aking assistant habang iniabot ang isang malaking bundle ng mga puting rosas. Kinuha ko ang mga bulaklak, ngunit nang tignan ko ang loob ng bouquet, hindi isang card ang nahanap ko. Nakasingit sa gitna ng mga rosas ang isang maliit at kupas na piraso ng tela. Isang puting puntas na may bahid ng tuyong dugo. Ang tela mula sa aking gown nung gabing itinaboy ako ni Jonathan sa ulan. Nanginig ang aking mga kamay. Ang bawat talulot ng rosas ay tila naging mga matatalim na tinik sa aking palad. Ang takot na akala ko ay nabaon ko na ay muling sumibol ng mas matindi. Walang ibang may hawak ng telang yon, kundi ang taong nagmamasid sa akin mula sa dilim. Mama, why are you shaking po? Ang tanong ni Angel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pilit kong pinakalma ang aking sarili at itinago ang tela sa aking bulsa. Hinalikan ko si Angel sa noo, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling naghahanap sa paligid. Ang katarungan ba ay tunay na nakamit ko na? O ito ay isang panandaliang katahimikan lamang bago ang huling pagsugod ng isang kaaway na ayaw mamatay? Sa gitna ng palakpakan at liwanag ng media, naramdaman ko ang isang malamig na bulong ng hangin sa aking tenga. Hindi pa tapos ang laban. Ang multo ni Jonathan ay hindi lamang isang gunita. Siya ay isang buhay na banta na naghihintay lamang sa aking pagpikit. Ano ang gagawin ko kung ang taong akala ko ay nilamon na ng dagat ay bumalik upang bawiin ang bawat ligayang pilit kong binuo? Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap sa mga matang dati ay kinatatakutan mo ng walang kahit anong panginginig sa iyong mga tuhod. Nakatayo ako sa dulo ng talampas na tanaw ang malawak at asul na dagat ng Batangas, ang lugar kung saan nahanap ang mga gamit ni Jonathan at ang lugar kung saan niya binalak tapusin ang kanyang huling panlilinlang. Hindi ako nag-iisa. Alam kong narito siya. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa likod ng malalaking bato, ang kanyang hininga na tila isang maruming hangin na pilit humahalo sa sariwang simoy ng dagat. Lumabas ka na, Jonathan. Tapos na ang tagutaguan. Alam kong hindi mo kayang iwan ang yaman at ang mundong ito nang ganoon na lamang kadali. Ang aking boses ay malumanay, tila isang banayad na alon, ngunit may talim na kasing tatag ng batong aking kinatatayuan. Dahan-dahang lumabas ang isang anino mula sa dilim. Ang lalaking dati ay tila isang prinsipe sa aking paningin. Ngayon ay isa na lamang kalunos-lunos na anyo. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng paranoia. At ang kanyang mga damit ay punong-puno ng mantsa at dumi. Wala na ang mapaglarong ng ngiti.
Tanging ang desperasyon ng isang taong huli na sa sariling bitag ang natitira. Kathy, ang pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko maniniwala ka na patay na ako. Bakit hindi mo na lang ako hinayaang maglaho? Dahil ang isang katulad mo, Jonathan, ay hindi marunong mamatay ng tahimik. Gusto mong manatili sa dilim para maging isang multo na susunod-sunod sa amin ni Angel habang buhay. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang aking tugon habang inilalabas ko ang piraso ng puting tela mula sa aking bulsa. Ito ba ang gusto mong ipaalala sa akin? Ang gabi nung itinapon mo ako sa ulan. Ang gabi noong inakala mong winasak mo na ako. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay naka-extend na, tila humihingi ng limos. Patawad, Kathy. Nagkamali ako. Ginamit lang ako ni Miranda. Nilinlang niya ako. Maawa ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. May mga accounts pa ako sa ibang bansa na hindi niyo alam. Maaari nating simulan muli. Tayo, si Angel. Aalis tayo sa bansang ito at magpapakalayo. Napatitig ako sa kanya ng matagal. Sa loob ng 7 taon, ang mga salitang yon ang pinangarap kong marinig. Ngunit ngayong narito na siya, nakaluhod at nagmamakaawa, wala akong naramdamang kahit anong kurot sa aking puso. Tanging isang malalim at malamig na kawalan. Ang pag-ibig na dati ay nagpabulag sa akin ay tuluyan ng naging abo. Ang pagkakataong sinasabi mo, Jonathan, ay matagal mo nang sinunog. Hindi mo mahal si Angel at lalong hindi mo ako mahal. Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo at ang kapangyarihang ninakaw mo sa amin. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng tubig sa ilalim ng talampas. Hindi ako narito para makipagkasundo sa'yo. Narito ako para tapusin ang kwentong ito. Anong gagawin mo? Itutulak mo ba ako sa bangin? Ang tanong niya, ang kanyang tinig ay naging isang matinis na halakhak ng kawalan ng bait. Hindi. Dahil hindi ako katulad mo, lumingon ako sa aking likuran. Sa gitna ng mga puno, lumabas ang ilang mga lalaking nakauniporme. Ang mga pulis na kanina pa nakikinig sa aming usapan. Ang batas ang tatapos sa iyo. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang pagtatangka mo sa buhay ni Papa, at ang panloloko mo sa kustodya ni Angel. Lahat iyan ay may katapat na rehas. Nakita ko ang huling pagguho ng kanyang mukha. Nang marinig niya ang tunog ng mga bakal na piring sa kanyang mga kamay, tila doon lang pumasok sa kanyang isipan na wala na siyang kawala. Ang dambuhalang ego na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Samantalang siya ay inaakay ng mga pulis papalayo. Narinig ko ang kanyang mga huling pagsusumamo, ngunit hindi na ako lumingon. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng talampas. Kinuha ko ang piraso ng puting tela, ang huling alaala ng aking pasakit, at dahan-dahan ko itong binitiwan. Pinanood ko itong liparin ng hangin. Sumayaw sa ere, bago tuluyang lamunin ng madilim at malalim na dagat. Kasabay ng pagkawala ng telang yon, naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang bawat hapdi, bawat luha, at bawat takot ay tila sumama na sa paglubog ng araw. Huminga ako ng malalim, hinahayaang punuin ng maalat na hangin ang aking mga baga. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay tila muling nabuo, mas matatag at mas malakas. Hindi na ako ang biktima, hindi na ako ang martir na asawa. Ako si Catherine Sterling, isang arkitekto ng sarili kong kapalaran. Mula sa malayo, narinig ko ang pamilyar na boses ng aking anak. Mama, Mama, uwi na po tayo. Lumingon ako at nakita ko si Angel na tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang tawa ay tila isang himig ng langit. Sa tabi niya, nakaupo si Papa sa kanyang sasakyan, kumakaway ng may matamis na ngiti. Ang aming bagong pundasyon ay hindi nagawa sa semento at bakal, kundi sa pagmamahal, katotohanan at kapatawaran sa sarili. Habang naglalakad ako patungo sa kanila, alam kong ang hinaharap ay hindi magiging laging madali. Maaring may mga bagyo pang darating,
Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na kung paano itatayo ang isang tahanang hindi na kailanman muling gigibain. Nagsimula na ang aking tunay na buhay. At sa bawat hakbang ko palayo, sa talampas na yon, tanging ang liwanag ng buwan at ang pag-asa ng bukas ang nagsisilbi kong gabay. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang lupang dati ay saksi sa aking pagluha ay naging isang hardin na ngayon ng pag-asa. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na bakuran ng kanlungan ni Maria. Ang mga pader nito, na pininturahan ng malambot na kulay ng asul at puti, ay tila mga bisig na yumayakap sa bawat babaeng naghahanap ng proteksyon mula sa marahas na mundo. Ang amoy ng mga bagong tanim na sampagwita ay humahalik sa hangin, nagbibigay ng isang bango na tila nagpapahilom sa bawat sugat ng nakaraan. Napanood ko ang mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig na pumupuno sa katahimikan ng aking dating buhay. Sa bawat ngiti ng isang inang nakahanap ng bagong simula rito, nakikita ko ang sarili ko. Ang katarungan ay hindi lamang natatapos sa pagkakakulong ng mga nagkasala. Ito ay tunay na nararanasan sa bawat segundong malaya ka na mula sa tanikala ng puot. Mama, look! Ang ganda po ng suot ni Lolo. Ang masayang sigaw ni Angel habang itinuturo ang aking ama. Si Don Sterling, sa kabila ng kanyang edad, ay mukhang mas bata at mas masigla ngayon. Nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno, pinapanood ang kanyang apo nang may mga matang puno ng kinalimutan ng lungkot. Ang aming relasyon ay hindi na lamang tungkol sa obligasyon, kundi tungkol sa tunay na pag-unawa. Tinanggap ko ang kanyang mga pagkukulang at tinanggap niya ang aking pagiging malaya. Sa bawat hapon na magkasama kaming umiinom ng tsa, alam kong ang pundasyon ng aming pamilya ay mas matatag na kaysa sa kahit anong gusaling aking idinisenyo. Nabalitaan ko ang huling balita tungkol kay Jonathan mula kay Attorney Valdez. Ang huling yaman na pilit niyang itinago ay tuluyan ng nakumpiska ng pamahalaan upang ipambayad sa mga taong kanyang niloko. Ang kanyang buhay sa loob ng selda ay malayo sa karangyaang kanyang kinasanayan, isang buhay na puno ng pagsisisi at pag-iisa. Si Miranda naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parole. Samantalang si Doña Esmeralda, ayon sa mga sabi-sabi, ay nananatiling isang labandera sa probinsya, tinatanggap ang bawat hirap bilang kabayaran sa kanyang nakaraang kapalaluan. Wala na akong galit na nararamdaman para sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang ginawa, kundi nangangahulugan itong hindi ko nahahayaang kontrolin nila ang aking emosyon. Ang aking puso ay wala ng puwang para sa mga anino ng kahapon. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Architect Sterling, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ceremony. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel, ang head engineer ng proyekto na naging matapat kong sandigan sa loob ng isang taon. Ang kanyang nangiti ay tila isang banayad na liwanag. Walang hinihinging kapalit, tanging suporta at paggalang. Maaring sa hinaharap ay may puwang ang aking puso para sa isang bagong pag-ibig. Ngunit sa ngayon, ang pagmamahal ko sa aking sarili at sa aking pamilya ay sapat na upang pakuluin ang aking kaligayahan. Kinuha ko ang kamay ni Angel at sabay kaming naglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay puno ng katiyakan. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang awit ng tagumpay. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, naway maging paalala ito na ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon upang muling bumuo ng mas matibay na sarili. Ang ulan ay maaaring magdala ng baha at putik, ngunit ito rin ang nagbibigay ng buhay sa mga tuyot na lupain. Huwag kayong matakot na lumaban. Huwag kayong matakot na tumayo. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kalsada
Laging may naghihintay na bukang liwayway. Ang aking pangalan ay Catherine Sterling at ang aking kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-asa, pagbangon at ang walang hanggang lakas ng isang pusong marunong magmahal muli. Ang mga guho ng nakaraan ay naging matibay na pundasyon ng aking kasalukuyan. At dito, sa ilalim ng malawak na langit, malaya na ako.